Kung kayo po ay merong sakit na alta presyon o high blood, baka lang hindi para sa inyo ang kasong ito. Dahil nung makarating sa akin ang sumbong, boom! Nag-shoot na po yung aking blood pressure. Believe me, pati ho kayo mga high blood dito. Ipapaliwanag sa atin ngayon ni Sherry. Sherry! Yes, Idol, talagang mag-iinit po ang ulo ninyo dito, Idol. Makakausap po ninyo si Shirley Arocoy de la Rosa. Siya po ay ipinakulong ni Kapitana dahil sa viral post nito sa FB. Laman po ng video, Idol, ang paglabas ng sama ng loob ni Shirley sa mga kaanumalihan sa kanilang barangay. Isa na rin po sa rason, Idol, ang gutom na dinanas nila dahil sa hindi agarang pag-distribute po ng relief goods. Una na siyang binalaan po ni Kapitana na i-delete ang video, ngunit hindi po niya ito ginawa. Sa pangalawang video, Idol, na-mention po niya kayo doon at nanawagan po siya ng tulong sa inyo. Ginoong Rafi Tulfo, tulungan niyo po ako. Nang dahil po ba sa video ko, ito po ba ang mitsa ng buhay ko? Dahil po kahapon, alas 4 po ng hapon, pumunta po dito ang isang tanod ng barangay namin. Inuutusan na po siya ni Kapitana na magsama raw po ako sa barangay. Tinanong ko po ang tanod kung bakit. Ang sabi niya po sa akin, pinapalit-delete daw po ni Kapitan ang video ko. Ang sabi ko, hindi ako sasama. Araw po ng linggo yun. May office hour po ba? After 30 minutes po, bumalik ulit ang tanod. May dala na po siyang sumon para sa akin. Binasa ko po ang sumon na yun. Pirmado po ng Kapitan namin. Ang sabi sa akin ulit ng tanod, sasama ka ba o hindi? Sabi ko, hindi ako sasama. Dahil linggo ngayon, bakit nyo ako iniimbitahan? Bakit nyo ako pinipilit sumama sa barangay na walang office hour ngayon? Ang sabi po sa akin ng tanod, kung hindi ka sasama, utos ni Kapitan. Bukas ng umaga, tataputin ka na ng pulis. Panghaharas po ang ginagawa na sa akin. Tinatakot na po nila ako. Hindi po ako natatakot. Ginagawa ko po ito. Dahil hindi na po tama ang ginagawa ng barangay namin. Kung halimbawa man po na may mangyari sa akin, kayo na lang pong bahala sa mga anak ko. Dahil alam ko po, hindi nila ako tatantanan. Wala po akong nakitang mali o problema doon sa video. Wala ho, hindi po libelous para sa akin. Naglalabas lang siya ng hinanakit, galit na galit siya. Talaga may kita mo yung sobrang galit niya. 3 beses ko po inulit-ulit yung video, pero wala pong masama. Sa kabila niyan, siya po ay kinalaboso. Alamin natin. Sir Alan, nasaan po ngayon si Ma'am Shirley? Nasa po, sa tukod ng 20. Ibig sabihin nasa loob ng kulungan? Apo. Ano raw po yung reason bakit po siya kinalaboso? Yung sa cyberbullying na? Cyberbullying. Yun po ang sinabi sa kanya ng mga pulis, kaya po siya nakakulong ngayon. Saan presinto po ito, sir? 120 po. Palawan. Palawan pa lang. Okay. Anong araw po siya dinala doon? Kahapon po, alam dos sa imedya ng hapon. Okay. Na-inquest na ho ba siya? Wala pa po. At sino po nagreklamo ng cyberbullying laban sa kanya? At sa pitatang po ng barangay. Sino po yung kumuha sa kanya at dinala siya sa presinto para ikalaboso? 20 po, 20. Ano po yung ginagawa niya nung mga oras siya po'y damputin ng mga pulis? Kasi po siya nag-request sa amin ng pagkain. So siya po ang direct na nagbibigay doon sa mga tao. So tumutulong po siya sa distribution? Opo, tumutulong po sa amin. Okay, so habang tumutulong sa distribution, dumating yung mga pulis at dinampot siya at dinala sa presinto. Ano pong ginamit ng sasakyan sa pagdala sa kanya sa presinto? Private po eh. Service niya, no? Legit. Ng EP. Service ng hepe ng barangay o hepe ng pulis? EP po ng pulis. Ilan pong dumampot sa kanya? Dalawa po ang dumampot. At meron pong dalawa pa sa loob ng sakit. Nung habang dinadampot siya, nandoon ba si Kapitana? Wala po. Pagdating niya po doon sa presinto, anong nangyari? Agad-agad pinasok siya sa kalaboso o in-interview muna siya o pinagharap sila ni Kapitana? Yun po, hindi ko lang nakita dahil kami po ay nag-visita sa pag-distribution ng mga pagkain. Habang siya po ay dinadampot ng mga pulis, meron ba sa kanya sinasabi yung mga pulis? Ang dinig ko namin na may karapatan siyang kumuha ng abogado. Okay, so binabasahan siya ng Miranda Doctrine. Pero ulitin ko, sir, for the second time, siya po ay nagtumutulong sa pagdidistribute ng relief goods. Hindi ho siya nag-iskandalo, wala ho siyang sinampal na tao, hindi ho siya nagmumura, wala siyang ginawa mga hindi ka nais-nais na bagay. Opo. Tumutulong po siya sa amin. Salamat po, Sir Alan, ha? Okay po. Magandang hapon po, Major. Sir,
Major, ano po yung dahilan bakit po inaresto etong si Miss De La Rosa, si Shirley? Si Miss De La Rosa, inaresto po namin kahapon after we received the complaint from Barangay Ofelia Gaboy. Accordingly, nag-post po siya sa social media. Okay. Social media through Facebook po ng kanyang statement Okay. regarding po sa hindi po pamamahagi ng mga relief goods and Okay. doon po sa amelioration program po Okay. ng ating Yun po yung reason kung bakit nyo po siya inaresto base po doon sa sinabi ni Kapitana. Napanood nyo ba yung video? Yes, sir, napanood ko po. Ano po yung infraction doon? Sir, actually, we are preparing the criminal complaint po sa yung Republic Act 10175, sir, yung cyber libel natin, sir. Pero ma'am, to have a cyber libel case, kailangan ma-define nyo kung ano yung cyber libel case doon sa loob ng video. Ano po yung mga sinabi niya doon na libelous, na pasok po sa RA 1071? Aside from that one, sir, ay kinailan din po namin ng Republic Act 114691 and po nun yung ating bayanihan to heal as one act, particularly, sir, po sa Section F po. Attorney Gary Tungol, napanood mo rin video? Yes, sir. Familiar ka rin siguro sa RA 114691. Yes, sir. Anong comment mo, attorney? Let's separate the issues, no, sir. First of all, dun tayo sa 10175 or yung Anti-Cybercrime Act. Okay. Under nun, defined nga ang cyber libel. But it also uses the definition of libel under the revised penal code. Okay. Sa revised penal code natin, in a number of cases, the Supreme Court has decided na pasok ang ganyang statement sa doctrine of fair comment. What's the doctrine of fair comment? A person may comment upon the acts of a public official. Yung inference niya is not purely libelous. As we can So see, ibig sabihin, allowed yung isang mamamayan na gumawa ng fair comment yes, sir, against a public official. regarding his public duties. Okay. In this case, yung complainant natin commenting on the acts of the Kapitana. Doon sa video na yon, may nakita ka bang libelous doon, attorney? Short answer, sir, wala. Kasi based dun sa statements niya, parang sa dulo sinabi niya, tinatawagan niya na mag-investigate. Okay. So that means wala siyang final position, wala siyang sinasabi na palpak tong sistema. Rather, sabi niya, investigahan niyo to, which is fair. So doon sa sinasabi naman ni Major, yung RA 114691, bakit Yes, kasi sir. sa akin to Bayanihan Act? Oo, sir. Let me give a preface, no. Ito, sir, exactly with the help of Congresswoman Jocelyn Tulfo, ito yung pinasa nila nung session. So I am very, very familiar with this. Alright. The intent of the law dun sa section na sinasabi ni Madam Chief of Police is yung spreading false information regarding about COVID crisis, which is meant only to cause anarchy, fear, ganyan, without factual basis. So I don't see it falling under that provision. It's not fake news. Para sa kalaman mo, Major, ang AXIS po, ang isa sa mga author ng Bayanihan Act na binabanggit nyo, RA 114691. So very familiar po si Attorney Tungol doon sa batas na binabanggit nyo dahil nga sila nga po ang nag-craft noon. So if there's somebody who should know better, sila po yun at hindi po kayo. Kung pagbabasyan po yung RA 1071 at RA 114691, hindi po pasok doon yung pong dahilan na para po maaresto itong si Shirley. Yes, sir. Kung yan po yung sa pag-iintindi, pero sa amin, sir, sa part na ng PNP, I hope you also understand kung ano naman po ang ginagawa ng ating mga frontline. So, malinaw po sa amin ngayon na hindi niyo po naintindihan yung Bayanihan Act. Gumagawa kayo ng sarili niyo pong sistema without truly understanding by heart kung anong nilalaman at anong ibig sabihin, ano ang pakay ng RA 114691. You follow me, Madam? Opo, po, I understand. Na-inquest na po ba ito pong si Shirley? Sir, hindi pa po. Inaayos pa po namin yung ibang Ma'am, documents kasi ma'am, if I were you, release that person. Otherwise, gagawin kong lahat na para ma'am, may correct po yung problema. I don't have anything against you. Sir, ako naniniwala po sa kakayahan po ni Atty. Naniniwala po ako sa inyong programa. Yung binigay niyo pong advice po dito ay susundin po natin bakit po hindi. May proseso naman po sa lahat. Kung ano man po yung advice niyo sa akin, na alam ko naniniwala po ako sa inyo, gagawin po natin yun. I will also call the attention po nung barangay. Napapasalamat ako, sir, sa pagkakataon na kahit paano naturuan nyo kami ng tama dito. Apo, Major. Pasensya na lang din po, but we're just doing our job. But Apo, Major. again, kay attorney, maraming salamat at I think this is the right time na ma-clarify ito sa lahat ng frontliners natin kasi this is not the only problem na hinaharap po namin dito. Marami na pong reklamo sa amin sa
sa checkpoints. But once again, nagpapasalamat po. Major, gusto ko lang i-add, ako po, Major, number 1 supporter po ninyo mga frontliners. Kung makikita niyo po yung mga videos ko sa Facebook, sa YouTube, ako po yung nag-iikot at nagbibigay po suporta sa ating mga police, military, barangay, sa mga checkpoints, papakita po sa kanila ng suporta para ma-boost yung kanilang moral. So kakampi niyo po ako, Major. Dapat, Major, itong paimbestigahan ninyo, yung po bang pagbibenta ng certification sa barangay, yun po dapat ang inimbestigahan natin, Major. Kasi corruption to, Major, kasama po yung PNP dito na taatasan na sa peace and order because magkakaroon ng chaos kapag itong amelioration program binababoy. So, dito po sa sumbong niya, nagpapabayad sa barangay certification, this is something na dapat imbestigahan ng PNP. Kasi po, Major, sakop po ito ng inyo pong trabaho. I will do that, sir. So, Major, maasahan ko po na ma-release po ngayon si Ma'am Shirley and then kakausapin ko po siya para sabihin ko mag-ayos na lang sila ng Kapitana. Sige, sir. Iabot ko na lang po kagad yung telepono sa kanya if you wish to talk to her. Sige po, kausapin ko po siya. Shirley, Yes, sir. Good morning po. napanood ko po yung video at kasama po ako dun sa pinanawagan ninyo bukod kay Pangulong Duterte at sa DLG. Salamat po at it was brought up to my attention. Sige po, Ma'am Shirley, pumapayag na po si Major na kayo po ipakakawalan today. Opo. Salamat po. Salamat. Okay, and then pag-uusapin ko kayo ni Chairman para magkaroon na po ng katahimikan dyan po sa inyong barangay. Napalitaan ko na kayo pala tumutulong din sa distribution ng mga goods. Kahapon po, nung time po na hinuli po nila ako, naninigay po ako ng bigas. Okay. Sige po. Pakakawalan po kayo ngayon. Pagdating niyo po doon sa barangay, kakausapin ko si Chairman and then tingnan natin, baka pwede namin kayo pag-ayusin dalawa or kung ano po yung pwedeng gawin. Okay? Yes. Major? Yes, sir. So, pakawalan niyo na po siya ngayon para makapunta rin sa barangay and then tawagan ko si Chairwoman para pag-usapin sila. Okay? Tawagan ko na lang po sila. Dito na lang po maghanap sa opisina. Okay. Sige, maganda po. Salamat po, Major. Waiting for your call. Okay, Maraming thank you. salamat. Attorney Tungol, paki-explain yung Bayanihan Act, yung RA 114691. Ang RA 11469 o ang Bayanihan We Heal as One Act ay ang batas na ipinasa ng Kongreso noong ito'y nag-special session. To make a long story short, hinahayaan ng batas na to gumawa ng mga polisiya ang opisina sa ilalim ni Pangulong Duterte upang maagapan ang sitwasyon ng COVID-19. Nakapaloob dito sa Section 6 ang iilang punishable acts. Ang punishable acts na to ay nilagay namin upang protektahan ng executive branch na kanilang maayos na magawa ang kanilang trabaho. Ngunit tulad ng nakita natin paulit-ulit dito sa Raffy Tulfo in Action, mukhang naaabuso po ito ngayon. Ang pinakamadalas pong naabuso ay ang Section 6F o ang tinatawag namin na Prohibited Act ng pagkakalat ng fake news. Ang hindi po pinapayagan dito sa 6F ay ang pag-publish ng information only to cause panic, fear, or anarchy related sa COVID-19. Para po mas simple, bibigyan ko po kayo ng onting example. Kunyari po, ang aking kapitbahay ay aking kalaban. Bawal ko pong gawin at gamitin ng COVID-19 issue para siraan kanyang pangalan gamit ang pag-post sa aking Facebook account na siya ay COVID positive. Isa pa, bawal ko rin gamitin panira sa larong politika ito. Sasabihin ko na si Kapitana ay nagpakalat ng COVID-19 sa aming bayan nang wala namang factual basis. So makikita po natin na pinoprotektahan ito both private persons and government workers. Maganda po ang batas na to, effective po ang batas na to, ngunit prone po sa abuse. Kahit ano pong batas ay prone to human abuse. Ngunit lagi pong nandyan ang korte, laging nandyan ang police, laging nandyan ang Raffy Tulfo in Action upang isumbong nyo ang pag-aabuso sa batas na to. Sana po tulungan na lang natin ng ating gobyerno sa panahon ng krisis upang mas mabilis pong matapos ito. Thank you, Attorney Garrett Wungol. Napakaganda po yung kanyang pagpapaliwanag. Well explained, well said. Si Kapitana Ofelia Gabo, ando na po siya sa police station kasama si Major. At ngayong oras na ito, pakakawalan si Shirley. Pero tulad ng ating napag-usapan kanina, tingnan natin kung kaya natin silang pag-ayusin. Magandang hapon ulit sa inyo, Major. Yes, sir. Speaking po. Andiyan na po si Kapitana. Apo, sir. Ibigay ko po yung telepono. Magandang hapon po, Kapitana. Sir, Bakit po binibenta yung pong barangay certification? yung regular na issuance po ng barangay certification, may bayad po yan. Kasama po yan sa tax code namin sa barangay.
Ngayon po, kailangan nilang magbayad ng 100 kasi equity po yun. Meron bang binibigay na OR doon sa babayad nila 100 para sa barangay certification? Opo, may karapatang OR po yun, sir. Sir, kasi ganito po yun. Nung malaman namin na may free pala na barangay certification, ito po ay galing pala sa DSWD. Yun po ang libre. So yung mga naunang barangay certification na inisip po namin na may bayad, ipinalik po namin sa mga naunang nagbayad. Nirefund po namin sa kanila. So yun po yung pinupuna ni Shirley na bakit po nagpapabayad. So matapos niya mapuna, iripan na lang. Ganun po nangyari. Opo, ganun po. Pero ma'am, hindi ba nag-occur sa inyo to? Kahit nasabihin natin SOP ninyo na babayaran barangay certification, pero sa panahon na ganito na meron tayong crisis, di ba dapat wini-waive na dapat yan? Kuminsan, di ba dapat gumagamit tayo ng tinatawag na sentido común? Wala na nga pong pambili ng bigas. Imbis na ibabayad sa barangay certification, ibili na lang sana ng bigas. Di po ba? Pangalawa, ma'am, yung pong magpanawagan siya kay Presidente Duterte, meron ho bang masama doon? Kung sinabi niya halimbawa, mas maganda si Juana kaysa kay Petra, libelous ba yun? Hindi naman po, sir. Ito po yung patakaran sa public service, being a public servant. Hindi ho dapat kayo nagiging balat sibuyas. Kasi ma'am, may karapatan po ang mga mamamayan, yung mga tao nagluklok sa inyo na para i-voice out po yung kanilang pagiging diskontento sa mga trabaho ng mga tao na nanunungkulan sa gobyerno. That is their right. As long as hindi ho sila nagmumura, hindi ho sila naninira, hindi ho sila nagsisinungaling. Pero if they're just telling the truth, bino-voice out nila po yung kanilang saloobin, wala pong libelous doon, wala pong masama doon. Attorney, bilang isang public servant, ano po yung dapat i-observe nila? Sabi kasi ng ating revised penal code, ang sabi ng ating jurisprudence, na susceptible ang ating mga public servants sa tinatawag nila na doctrine of fair comment. By the doctrine of fair comment, ang ibig sabihin ng isang private person ay pwedeng magkomento or pwedeng ibigay ang kanyang opinion sa mga kilos ng isang government official as long as related to sa kanyang official duties. Sir, Hindi personal. yes, sir. Kapag ganun ang iyong statement, malice is removed. Therefore, no malice, no libel. Okay. So, ang ibig sabihin niya, Kapitana, kung sinabi halimbawa ni Shirley, si Kapitana, hindi ako kontento sa kanyang ginagawa sa pagdidistribute ng bigas sapagkat para sa kanya, hindi siya kontento talaga, then walang libelous doon. Pero pag sinabi niya, si Kapitana ay pangit at si Kapitana ay chismosa, ibang usapan yun. Pwede mo na siyang kakasuhan doon. Nagets niyo po, Kapitana? Okay, sige po, opo. So, Kapitana, ganito po. Gusto ko pong ma-release na kasi lumalaki na po itong issue. Kung kayo po ay magpupumilit, Kapitana, maiipit po dito si Major. Ito nga po, kaya po nandito kami dahil gusto rin ni Major na maayos kami. Kaya nga bumalik po kami dito para masettle na po ng maayos. Sa panahong ito, crisis, dapat siguro magtutulungan ng lahat. Dapat ho kayo mga nasa nakapwesto, maximum tolerance, sabi pa nga mo ng Presidente. Pasensya po. Kasi ma'am, kung wala kayong pasensya, then wala kayong karapatan sa inyong posisyon. Di ho ba? Sige po, opo. Gawin ko na lang po, pakiusapan ko na lang po itong si Shirley na mag-ayos na lang kayo. At siguro po, buburayin niyo ito ni Shirley sa pagkikiusap po namin. Opo. Okay? Pero yun po yung gusto ko sanang mangyari para maayos na rin po yung lahat. Good afternoon, Shirley. Po, Baka pwede ma'am magkaayos na lang po kayo ng Kapitana. pwede naman po ako mag-public apologize, sir. Hindi kita pipilitin, ma'am. Ha? Kung gusto niyo po, sige po. Kung yun ang gusto niyo talaga mangyari, then so be it. Opo, willing po ako sa public apologize, pero sana po hindi nila kami papayaan sa nangyayari na yung virus na ito. Kapitana, Hello, sir. magpa-public apology po siya. Ibig sabihin, kasama niya, i-delete niya yung video. Pero ang kapalit niyan, huwag niyo raw siyang pababayaan, Kapitana. Opo. Wala Okay. pong problema. Shirley, nangako na si Kapitana, siyempre, imomonitor po namin yan na hindi niya kayo pababayaan. Hindi lang ikaw, pati lahat ng residente dyan. Pero, ikaw po, una, i-delete mo yung video and then, magpa-public apology ka. Go ahead, ma'am, kung gusto yung mag-public apology. Basta hindi ko kayo pinipilit, kayo may kagustuhan yan. Sige, ma'am, magsalita kayo. Ano sabihin sa lahat, kung sakali man po nagkabali ako, sana po patawarin po po. Wala po sumutulong at nagsususunod sa akin. Nadala na po talaga ako ng emosyon po dahil talaga hirap po talaga. Wala po tumutulong sa akin. Patawarin niyo po ako kung nagkamaliman po ako na nagdaling ako sa social media. Patawarin niyo po ako. Okay. Salamat po sir sa inyo at kay Pangulong Duterte. Salamat po talaga. Ipaparating namin kay Presidente Duterte ito. Ito pong inyo pong panawagan. We will do our best na makarating sa kanya ito. Kapitana, yan po. Nagsalita na si Shirley. I would assume very, very happy ka na, Kapitana. Opo. Baka pwede magkamayan na kayo sa harap po ni Major. Ito na po. I-delete na po ni Shirley yung kanyang video
then tapos na. Bati na kayo. Okay, Kapitana? Opo. Sige po. Shirley, Sir? i-delete mo na rin yung video. Kasama po yun sa public apology mo. Tama? Opo. Alright. Now, meron ba akong personal may tutulong sa'yo, Shirley? Kayo po kung ano po gusto nyong itulong po sa amin. Tatawagan po kayo ng reporter namin mamaya. Tingnan po namin kung ano po may tutulong namin. Personal po, akin to. Para po sa family mo. Salamat po, Shirley, ha? Nagkabati na kayo. Po, sir. Apo. Thank you po talaga. Apo. Major Palma. Yes, sir. Madam, maraming salamat po at kayo po ay naging peacemaker. Maraming salamat din po. Para sa akin, simpleng problema at simpleng solusyon na napalaki. Bakit ko nasabing simple? Sinabi ng tao yung kanyang hinaing. Matapos niya masabi kanyang hinaing, kung sino man ang tinamaan doon, umaksyon. Salamat sa'yo, Idol Rapi Tulfo. Ika'y sandala ng mga Hapon po, Sir Rafi Tulfo. Salamat, sir. Sa tulong niyo po sa akin, hindi niyo ko pinabayaan, sir. Thank you po talaga. Hanggang sa kulungan, sir. Nilabas ko lang po talaga, sir, yung damdamin ko, sir. Kap, nilabas ko lang ang damdamin ko, Kap. Huwag kang magalit sa akin. Thank you po talaga, sir. Thank you. Medyo ano nangyari? Kakasuhan niyo raw ulit si Shirley? Paglabas lang dito, sir, sa istasyon ko, sir. Nagpa-interview sa ibang media. Bumanat na naman siya na kung ano-ano.